So ito mga kabiyaya, no, may papanoorin tayong video. Ito kasi bali nanaginip na naman ako eh. Bali dun sa panaginip ko na yun ay etong video na to ay hinarang daw na wag ipalabas. Wag ipalabas daw tong video na to dahil kasiraan to sa mga kalaban ng Tito Vic and Joey. So ano nga ba itong video na to? Ito yung papanoorin natin ngayon. Siyempre, bago natin simulan to, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So bali, bigyan ko kayo ng clue. Itong video na to ay interview kay tawag dito kay Tito Soto or kay Tito Sen sa ating future president. Para sa akin yan ang future president Tito Soto. Sana nga sana sa pagiging presidente si Tito Soto. Kung sakali kasi nung nakaraan naman na vice president ba tinakbo ni Tito Sen nakalimutan ko. So yun, bali ito yung interview ni Nelson Canlas kay Tito Soto na di umano ay dun sa panaginip ko ay tawag dito, ito ay hinarang na wag ipalabas or wag ilabas itong interview na to. So ano nga ba tong interview na to? Ito, panoorin natin to. Bali, Tito Soto tell all interview, ano ang nangyari sa Itbulaga. So bali ito yung kasagsagan ng issue about sa trademark na Itbulaga, trademark issue ng Taypayansi versus TBJ. Atay nga muna, bago natin ito simulan, may love shoutout sa lahat ng patuloy na sumusuporta kay Jay Guevara at sa mga natin yung mga Dabbercats at sa ating mga butihin na supporters. On and off ka may sumusuporta sa atin, yung Mami Teresa Arong, kala Kuya Lori, ang Ate Rose, kala Kuya Armin Patricio at kala Ate Irene Patricio, kay Mami Rena Baher. At sa lahat dyan na patuloy na sumusuporta kay Jay Guevara, may galab shoutout sa inyo at pakishare nitong video na to. So bali dito nga kasi sa panaginip ko na to, bali hinarang, wala lang, natutulog lang ako nun eh. Ako yung naalala ko yung sinabi sa akin. Ako daw yung nananaginip na hindi natutulog. Puro lang daw panaginip pero walang tulog. So na ko to, na nakita ko mismo na sabi ko, bakit kaya hinaharang ni blank blank? Pinarang daw ni blank blank yung video na to na wag ilabas para daw hindi malaman ng tao ba't namatay yung ating Elaw. So ito yung video na to, panoorin natin para lubusun nating maunawaan mga kabiyaya natin ha. So hindi ko na masyado ilapit yan kasi baka tayo, alam nyo na, ma-copyright tayo. So ito, panoorin natin. To Sen, yes, thank you very much for this, for trusting me. Matagal na kitang nililigawan about this issue, and thank you very much for sitting with me today. Thank you very much for giving me this opportunity. Mas dapat mo magpasalamat kami kasi matagal-tagal na rin na maraming humihingi sa amin ng interview tungkol dito. We were trying to avoid it. Para hindi na maging masyadong kontrobersyal. Sana. You mentioned controversy, Tito Sen, 44 years. You were involved with Itbulaga for more than 4 decades. And it's facing a controversy now. How do you feel about that? Well, kinalulungkot namin, all of a sudden, out of the blue, may kasabihan ng mga Amerikano na, why fix it if it ain't broke? Nagugulat kami na after 43 years, going 44, na biglang kakaroon ng kontrobersya na nabulabog ang Itbulaga. Samantalang nananahimik and everything was doing well. There were its ups and downs.
But generally, it was fine, even until about January of 2023. I know a lot of people will be wondering, why are we having this interview? That's a very good question, Nelson. Thank you very much for that. Kasi, as I said earlier, we were trying to avoid any controversy. We were trying to avoid the media. Ano, marami nag-iimbita ng interview na iniiwasan namin para hindi na lang lumaki. At saka baka may mga buklat ng mga sinwip under the rug ng mga kung sino. Di ba? Biglang lalabas. At we were trying. Wala palang boses. At ayun na nga, sinabi dun ni Tito Soto na baka may mabuklat. So yung video na yan, yung interview ni Nelson Canlas kay Tito Soto, ay may nabuklat talaga. Kaya nga daw to, hinarang tong video na to. Pero ang pagkakaalam ko, hindi ata pumayag ang GMA at hindi ata pumayag si Nelson Canlas na wag i-ere itong video na to. Sa panaginip ko lang yun. Malay mo ba? Di natin alam kung baka totoo nga. So play natin. Trying to avoid that. And the agreement that we had with Dave a few days back was let sleeping dogs lie. The production and the company the program is doing well. So okay lang. But we're having this conversation because all of a sudden one member of the corporation, an officer of the corporation, was interviewed and was not accurate. As a matter of fact, there were false statements that were made. So we would rather, and with the consent of Vic and Joey, we would rather explain and elaborate or perhaps give light to what is true on some of these statements that were made. Yun ang dahilan. Did you feel like this is the perfect time or the right time to be interviewed? I think so. I think so because if those controversial statements given were not aired, then we need not answer or we need not retort. Hindi nga. So, pero because of what happened, well, I think it's a perfect time to be able to say what's on our mind and perhaps give dito mapapansin niya talaga dito Vic and Joey, yung mga panahon na to ilap silang magpa-interview sa mga media kasi nga baka mamaya may mabigkas sila or masabi sila na talagang ikakagimbal ng kabila. Yun yung pinupunto rito ni Tito Son. Kaya nga diba sabi ni Tito Son tuloy, Tito Soto. So kaya nga sinabi ni Nelson Canlas na sa wakas na nakaharap din kita. Alam nyo, tutusin, marami pa tayong mga hindi pa alam sa mga tunay na mga nangyari about sa trademark, about sa issue ng tape versus TBJ. Ngayon nga, unti-unti na lang lumalabas Katulad dito ngayon, sa panaginip ko pa lumabas. Kung hindi pa ako nanaginip, di ko pa malalaman tong issue na to. So dito kasi itong video na to, ang pagkakaalam ko dito ay about to dun sa mga utang, utang ng Tape INC Production or Tape Inc. Utang ng Tape Inc. sa Tito Vic and Joey sa tawag dito sa kay Joey De Leon at kay Big Bossing Vic Soto. Kaya itong video na to ay hinaharang na wag ilabas at wag malaman ng mga tao. So tuloy pa natin, marami mahaba-haba pa to. The background of really what was Eat Bulaga and how it transformed and how it is now. Kasi sa akin, Nelson, not only because I was in the Senate for 24 years or a local government official for 4 years, sa akin, every time I talk to the media or an interviewer, I know that I'm talking to the public. That is why you have to be very accurate. Alam ko kasi bawal
mga panahon na yun eh. Huwag mo bumulahin. Alam ko kasi bawal si Tito Soto magpa-interview or magsalita about sa issue ng TVJ noong mga panahon na siya pa ay senador at naging Senate President pa nga, 'di ba? Parang yun ang pagkakaalam ko, bawal magpa-interview si Tito Soto at makialam sa mga or magsalita about doon sa issue na yan. Kaya ngayon lang nakabuelo yan kasi wala na siya sa pagiging senador. Ngayon lang siya nakabuelo na nakakapagsalita na siya about sa issue ng TVJ at ng mga halusos. Okay, tuloy pa natin. Publiko binobola mo. So sa akin ganun yung importante na kaya kailangan mabigyan ng linaw itong mga ikangay na bitawang mga salita. Alam mo, Tito Sen, yung question that's, I guess, on the top of mind ng mga manonood, and I for one, ito yung unang-una pumapasok sa isip ko. Ano po ba ang nangyayari ngayon sa Itbulaga? Ang talagang tunay na kasagutan dyan, ang accurate na kasagutan dyan, ang Tape Incorporated, nabago ang composition. Nandun pa rin si Tony Tobiera, pero ginusto daw nung board, according to the person talking to us, the acting CEO now or the president na nagpalit kay Tony Tobiera. Ang gusto raw i-retire si Tony at pumasok yung grupo nila to patakbuhin yung production. Ganun yung original na pinaplano. And we thought na hindi pwede. Wala namang diferensya eh. May diferensya sa financing, sa funding. Yun nga, no? So, bali ito, nasabi ko na rin to sa ilang mga video ko. Dinaan ko pa nga sa panaginip. Diba? Pero ito na lang, dito pa natin naalaman na talagang, alam niyo yun, may ibang hadikain talaga ang new management ng Tape Inc. Kasi, isipin nyo okay, wala namang problema eh. Wala namang problema sa production, wala namang problema sa show. Walang problema sa mga artista kasi, 'di ba? Sinabi na sa atin ng TVJ na gusto silang bawasan ng sahod. No, so pumayag sila, nagpaubaya sila para wag lang magtanggal. Kaso nga lang may pilit talagang may pilit na ginugusto ang mga new management para parang gusto nilang panghimasukan na lahat. Na hindi naman dapat kasi syempre bago ka magdesisyon diyan dapat lahat Tony Tobuera, Taping tsaka TVJ ang magdedesisyon, no, hindi yung Tape Inc lang. Patayin mo, tingnan nyo dito, pati si Tony Tobuera gusto nilang gusto nilang tanggalin at sila lahat daw. Ay, 'di ba nandun sa panaginip ko nung nakaraan na sinabi ko na halos lahat na pala dyan mismo sa main office ng Tape Inc. Puro ng mga pinsan, mga magkakamag-anak. Oo, mga magkakamag-anak na yung mga empleyado. Wala nang halos ilan na lang yung hindi nila kamag-anak. Siguro para kontrolado nilang lahat. So, okay. Tuloy pa natin. May diferensya sa funding, pero sa kanilang problema yun. Problema ng Tape yun, hindi problema ng Itbulaga yun. Tama. Diba? Tape is the producer. Tama. Itbulaga is the production. Itbulaga is Tito Vic and Joey. Yun eh. Siguro, can I give you a background already? Itbulaga was originally conceptualized by Tony Tobiera. Inalok kaming 3. Ang ginamit niyang grupo, sabi niya, na background na production was Production Specialists Incorporated. In 1979. Production Specialist, ang po dyan ay si Tatay Dick Ildefonso at si Mr. Tony Tobuera. Ngayon yung production specialist dati. Wala pa yung Tape Inc. na yan. So paano magiging paano mapupunta sa
mga halususang titulong Itbulaga ng mga panahon, wala pa nga din yung tape ink na yan. Paano nangyari yun, di ba? Started pa 1978, meron na mga talks eh. So, 1979, Production Specialist was owned by Romy Halusos. Ayun. Ano? So, they funded the initial 1979 Itbulaga in Channel 9, RPN 9. 1979, July 30. Pagdating ng July 1980, wipe out yun. Talon-talo ng Channel 7. Because Channel 7 had student canteen. Hirap na hirap kami. In other words, nagkabaong-baong sa utang. Naubos na yung puhunan ng production specialist at nakabaong sa utang. Hindi lang doon, pati rin sa isang pinuproduce nilang programa, which was PBA. Sila nagpo-produce dati ng PBA. And then, what happened was, mahigit isang taon hindi kami sumaysweldo. Wala na, wipe out na yun eh. Pwede na kaming umayaw. Umayaw na nga si Chicky Holman eh. Yung aming ano na. So kami, pwede na rin. But then, yung So yan, nabanggit din dito si Chicky Wallman. Yung mga kasagsagan kasi nun, nung about dun sa baon sa utang, ayun po yung sinasabi ni Chicky Wallman na hindi siya binayaran. Diba dinimanda niya pa nga ang taping. Ang ano pala ang mga lususata dahil dyan sa hindi siya pinapasahod, hindi siya pinasahod. No, hindi siya pinasahod kaya ganun. So, dito nabanggit na din pala to ni Tito Soto, no. So, dito kasi sa video na to, ang dami nating malalaman dito na ngayon kaya nga pinanood ko to sa inyo para sabi ko bakit ba hinarang tong video na to? Totoo ba na may dahilan ba na para harangin? So kaya ako pinapanood sa inyo ngayon. No. So play natin. the three of us and Tony, we decided na hindi, sayang yung programa. Tuloy na natin. Kahit hindi kami sumisweldo, total, meron kaming school bukol. We were getting along. Yes. Diba? We were earning more there than Itbulaga. So, wipe out na yun. Ano ngayon nangyari? They shut down production specialists. So, wala na yun. In July 7, 1981, tinayo yung Tape Incorporated, Television and Production So, Exponents 1981 pa lang pala 1981 pumasok ang Tape. pumasok ang tape. Oo. So, from 1980 to 1981, ang puhunan ng Itbulaga, blood, sweat, and tears namin tatlo. At ni Tony. Wala eh. Umuutang pa nga si Tony kay Vicky. Yung mga panahon na yun eh. Pambayad sa ganito, pambayad sa gana. Ano kami eh. Talagang magkasano. Ang puhunan sa Itbulaga, after 1979, after the first year with production specialists that closed down, ay blood, sweat, and tears namin. Pagdating ng 1981, July 7, incorporated na yung tape, they started producing the program. So yun ang sinasabi namin na division dyan. Ang Tape Incorporated, producer. Ang Itbulaga, kami, ang production. Yun eh. Di ba? Yun yung... anyway, so ganun ang mga pangyayari. Pero, so for 43 years, until 2023 now, going into July 30, 2023, na may kanga pwede na sabihin 44 years. 44 years foundation day or anniversary. It's been that way. It had its ups and downs. Nakaka-recover. May panahon na medyo nabaon sa utang. Especially, and you know this Channel 7 would know this. All the stations would know this. Pagdating ng October, November, December, fiesta. Pero pagdating ng January, February, March, lagi gutom Hindi ba? Dahil ang mga agency nagpa-planning pa. Wala pa advertisers masyado. It's always like that. Lalo na pag may mga crisis o may mga problema. It's always been like that. Kaya we were always able to carry on. Kaya, going back to one of your questions, ano nangyari? Bakit bigla? Ang sabi sa amin, nalulugi daw. Kailangan daw baguhin ang nagpapatakbo. At kailangan daw i-reinvent ang Itbulaga.
At meron daw mga portion na bored sila. No? I have the videos and the statements to prove that. Sino daw po yung board? Well, I think it was the chairman. No? The board is board. The board is board. The board is word. So, papalitan mo yung portion na nagre-rate dahil board ka. Sabi ko, hindi naman ikaw audience ha. Di ba? Tama. Ang audience tao eh. Anyway, so, yun ang gusto mangyari. Oo nga naman, no? Kahit ikaw ang board or pinakamataas dyan sa lahat. Kung naboboring ka, ba't kung gusto naman ng manonood yun, wala kang pakialam dun. Tama naman, board is board. So dito wala, no? Kaya ngayon, unti-unti ko nang naano na bakit hinarang tong video na to. Bakit hindi to pinalabas? Bakit hinarang to at pinag-isipan ata to ng mga ilan bang araw yun? Mga 4 days to 3 days bago siya i-air eh. No, so hindi na natin masyadong tapusin mga kabiyaya. No? Ito kasi yan, wait na, may babasahin na. Where are you? Ito. No. Wait lang ha. Basahin ko ha. Nasaan na yan? Ito. No, ito, isinulat ko para hindi ko makalimutan. Mahirap kasi panaginip, makakalimutan mo. Yung interview ni Tito, hinarang pa, GMA yun, alam mo, hinarang ng blank. So, ayoko magsalita kung sino, no? Kasi, at saka ito naman, panaginip lang naman to eh. So, yung video na yan, hinarang sa GMA daw yan. Para hindi na ipalabas, no? Kasi nung kasagsagan daw nito, na-interview itong si Mr. Bullet Alusos kay Boy Abunda, no? So, di ba, napanood natin yung interview ni Bullet doon, di ba? So, ito naman ang sumunod, itong interview ni Tito Soto na to. Ang nangyari daw dito ay hinarang. Nakita ko doon sa panaginip ko hinarang para wag ipalabas, para wag mapanood ng mga tao. Marami kasi dito, lahat kasi 'di ba, all interview 'di ba nakang title. So lahat ng mga pangyayari nandun yan sa interview na yan. Ngayon, ang inano dito, hindi ata pumayag ang GMA at hindi pumayag si Nelson Canlas na hindi i-air itong interview niya na to. At doon parang ang akala kasi daw, ang sabi pa nga ni Nelson Canlas doon sa panaginip ko. Sabi, akala siya si Superman. Kaya sabi ni Nelson Canlas doon sa panaginip lang naman. Ano siya, si Superman na para harangin niya yung interview ko? Sino siya? Bali na stop itong video na to mga 3 to 4 days po na hindi siya muna pinalabas or in-upload or inere sa programa ng GMA. Wait lang. Nakiusap pala na isuspindi daw yung yung interview na yan. Bali daw hinarang daw yan para hindi daw malaman ng mga tao. Kasi nga yung about dun, alam niyo yung 30 million, 30 million, ano pa ba yun? Magkano yung kay Tito Soto, kay Bossing Vic? Nakalimutan ko yung kay Bossing Vic kung magkano yung utang ng Tape Inc. dun sa kanya eh. Kasi pagkakaalam ko yung kay Tito, kay Henyo Master Joey De Leon. So yan nga yung nandyan sa panaginip ko na hinarang nga daw yung video na yan. So ngayon, gets ko na kung bakit hinarang yan. At eto pa, dun din sa panaginip ko ngayon, eto latest, hindi to luma. Nakita ko din dun sa panaginip ko na 3 taon na pong hindi nakakapagbayad ang Tape Inc. sa APT Studio. Kati ng leg ko. Atin lang to Huwag niyong huwag niyong ipagkalat dyan mga kadabarkads at saka panaginip lang naman to.
Ibig sabihin, walang 100% na katotohanan. Bali ang tape ink daw ay 3 taon. Intindi niya, 3 taon ng baon sa utang sa APT Studio. Alam naman natin yung APT Studio, dyan, nangungupahan lang po ang tape ink dyan. Kaya may kita nyo dun sa mga hallway, sa mga pader-pader, hindi nila pwedeng pakialaman yung mga naka-display dun. Tulad nito, halimbawa, ito yung mga Itbulaga, di ba? Yung mga logo, hindi nila pwedeng pakialaman yan dahil nangungupahan lang sila sa APT Studio. Yun yun. So, dun din sa panaginip ko, dun ko nalaman na 3 taon na pala silang di nakakapagbayad sa APT Studio, no? Okay. No? So, eto, may ano lang, 2000, iba pala tong video na to. So, yun na mga kabiyaya, no? So, bali ko pag hindi nyo masyadong nag-gets yung, eto yung video, bali, panoorin nyo na lang to. Siguro naman napanood nyo na to. Merong views to na 1.4 million views. Sana all, no? Tito Soto tell all interview ang nangyari sa Itbulaga. Ayan. With Nelson Canlas. So dyan, tingnan nyo na lang ho dyan. Panoorin nyo na lang po dyan. Ayan po yung video na hinarang na wag sanang na hinihiling ng kampo ng Tape Inc. na ipasuspindi ang interview na yan. Dahil nga doon sa mga utang-utang na yun. Kaso no choice sila, hindi sila pinagbigyan ng GMA at hindi rin pumayag si paring Nelson. Dahil sabi ni paring Nelson, hindi po pwede, hindi po pwedeng i-cancel yung interview ko na yan. Dahil ang tagal kong inantay yan, ang tagal kong inabangan, ang tagal kong inasamasam na ma-interview ang isang Tito Soto. Tapos ipapasuspindi nyo lang dahil mabubuko kayo sa mga kagaguhan na ginagawa nyo. Kaya sabi ni parang Nelson yun sa panaginip na ganun yung pagkakasabi. Grabe no, pati sa panaginip may chismisan na. Grabe, ang lupit no. So, sabi ko, para naman dito sa video na to, kaya naman siguro hinarang yan kasi nga, ang dami talagang nabulgar dyan. Maraming nalaman ang mga netizen dyan about sa nangyayari sa loob ng studio, sa loob ng APT, sa loob ng tape, sa loob ng Itbulaga noong nandun pa ang Itbulaga sa GMA. So yan mga kabiyaya, mga kadabarkad, sa anong masasabi nyo, anong magiging komento nyo sa tawag dito sa video na napanood natin sa ating nabubulol ako Anong magiging komento nyo sa video na napanood natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, maraming salamat din po sa walang humpay na suporta niyo sa ating #1 na noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5. At mega love shoutout din po dyan sa mga Dabber Kids natin dyan na patuloy na sumusuporta sa mga TBG Defender na katulad ko. Yan, at sa pag-share ng aming mga video, upload, kahapon hindi ako nakapag-upload, isa lang yung na-upload ko yung about dun kay Andres Mulak at kay Raisa kasi may ginawa ako ngayon medyo marami-rami tayo upload, marami kayong i-share. So yan, hanggang dito na lang yan. Ingat po kayo palagi, God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra
ang Messi. Sila ang nandyan